Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa inyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. At sa mga kaagapay natin sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga po sa inyo. At sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan at napapanood po sa ating pong Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At sa channel 185 po sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, kasama rin natin si Ming Katiangco, ang ating ProdTex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner, Bong Chica at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto namang ito'y nais nating pasalamatan ang lahat ng ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suportay, 76 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman po maging kabahagi ng ministeryo ng ating pong Panginoon dito sa DZAS, maaari po kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Bago po nating ituloy ang ating pong napakagandang at siksik na programa ngayon ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 12 verse 15 nang sabi po, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Kayo po ay aming inaanyayahan na makilahok sa ating diskusyon sa ngayong umaga, no? At sa mga nais pong magpadala ng komento, lalo na ng legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas ay tutungo na tayo sa ating combined segment ulit, ang punto per punto at akala at panukala, kung saan tatalakay tayo at magpapatuloy pa rin ang diskusyon sa isang mahalagang panukalang batas at batas dito sa ating programa. Kaya huwag po kayong maglilipat ng istasyon, kami ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash.
Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal. Walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. 702 DZAS FEBC Radio TV, Radio TV, agapay ng sambayanan. Tabas ng batas. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po rin po si Attorney Jeremiah Belica. Nako, Attorney Chona. Yes. Dahil espesyal na naman ang ating programa sa araw na ito, ano po ba ang ating pag-uusapan at ating i-discuss thoroughly ulit na batas? Oo, meron uling panukalang batas na ating tatalakayin sapagkat ito ay napakahalaga para sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, sa ating mga kabataan. Kaya Attorney, ito ang Magna Carta on Children. Yeah. Ito ay isang kalipunan ng mga batas, mga probisyon na kung saan nakasentro doon sa supposedly a protection at promotion ng best interest ng mga kabataan. So, Attorney, bigyan mo muna kami ng definition. Ano nga ba talaga itong Magna Carta on Children na ito? Well, alam naman natin ang mga bata ay hindi lang basta cute o makukulit. Sila ang future nga ng atin pong bayan, ng nating lahat basically, no? Kaya humahalaga na siguro nating siguraduhin ng kanilang kaligtasan, magandang edukasyon at may boses sila. At ang mga bagay na may kinalaman patungkol sa kanila ay atin hong laging pinag-uusapan at inuuna at sinasapuso. So maganda naman, Attorney Chona, kung isipin yung parang yung general intention talaga ng sino ba naman ayaw magprotekta? Oo, siyempre, sa mga kabataan. Diba? Oo. Lalo na yung mga magulang dyan, syempre gusto ho nating protektahan at siguraduhin na maganda ang kinabukasan at ito raw MCC na ito, yung or Magna Carta of Children, ay pinagtitibay ito dahil tayo mismo bilang bansa ay nangangakong protektahan ang mga bata. No, nakapaloob ang 4 na pangunahing karapatan nila, no? Yung karapatang mabuhay at lumaki ng maayos, karapatang matuto at umunlad, yung karapatang maprotektahan laban sa abuso at panganib, at syempre yung karapatang makilahok sa usapin ng may epekto o may kinalaman sa kanila, no? So ibig sabihin, hindi lang ito basta tungkol sa pagkain at tirahan, kasama rito yung edukasyon, kaligtasan, at yung karapatan nilang marinig at pakinggan. At hindi lang gobyerno daw ang may responsibilidad according dun sa batas,
kundi ang tayong lahat, no? Ang buong bayan po, mga magulang, guro, kapitbahay, sino man sa lipunan. Ang bata ay hindi lang po mini version ng mga matatanda, no? Pero sila po ay may sarili rin na silang karapatan na kailangan igalang at protektahan. Subalit, Mm. ito na nga. Ayan. So kasi nga, attorney, yun ang ano, no? Oo. Magiging question. Ayon do sa ano, no, sa definition Oo. o pagkakalarawan mo kung ano ang Magna Carta on Children. So, ano nga na objection natin dito, no? Parang tila Yes. naman maganda ah. Yes, kaya nga maganda naman lagi. Lahat naman ng mga bagay na pwede mong question nagsisimula sa maganda. Pero pag tinignan mo yung mga finer details ng Mm-mm. batas, ano ba yung description nila dun sa maganda? Yes. Halimbawa, ang maganda ba ay kung ito naman ay tatanggalan ng karapatan ang mga magulang na palakihin ang kanilang mga anak ayon sa kanilang pananampalataya at ayon sa kanilang parental authority na ginagawad ng konstitusyon at ng batas, ay hindi ho maganda yan. Lalo na kung ito ho ay sumasalungat mismo sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya yun ho ang ating mga ongoing objections dito po sa bill na ito. At sana po ito i-address, ayusin, dahil katulad ho na nangyari dun sa comprehensive sexuality education, ay marami din pong magagandang mga intensyon, pero nung tiningnan hong mas malapit, meron pong mga bagay na maaari hong hindi lang makasira sa bata, pero makasira mismo sa pamilyang Pilipino. So, yun Tama. attorney ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga objectionable portions dito sa Senate bill tsaka yung House bill? Dahil sila naman ay practically identical. Kasi nga ang mga bills na ganito ay isinusulong din ng mga international groups at communities, ano? Yun ang isang bagay na napansin nga natin. Ito pong mga konsepto na nakapaloob dito sa mga panukalang batas ito, lalo na nga po dito sa Magna Carta on Children, merong pag-adapt, no, ng mga foreign ideologies, no, na hindi po tugma doon sa ating Filipino values, traditions, ang ating Judeo-Christian heritage, labag sa konstitusyon po natin, particularly nabanggit mo na, attorney, ang rights of parents and primacy of the family as the basic unit of society. Kaya po, doon po nanggagaling yung ating opposition or objection dito sa panukalang batas. Hindi lamang po dahil may personal tayong hindi gusto doon, kung hindi ayon sa sinasabi ng konstitusyon po natin, lalabagin po ng mga panukalang batas na ito ang ating constitutional rights. Ano po? So ano dyan, attorney? Kasi yung Section 3 nitong Senate bill na ito on Magna Carta on Children, merong nakasulat na ganito: the state shall respect and ensure the rights of every child without discrimination of any kind, irrespective of the child's or parents or legal guardians' ethnicity or social origin. So, syempre, alam naman natin, sa ating bansa, meron tayong iba-ibang mga kababayan, mamamayan na katutubo. At kinakailangan din naman natin na bigyang pansin ang kanila rin namang the way they live their lives, ang kanilang beliefs, etc. At pero dito may dinagdag pa na hindi lamang daw iyon kundi pati sexual orientation and gender identity and gender expression. Color, sex. Ito kasi ang mahirap, attorney. Sex, dalawa lang naman talaga, male and female. 'Di ba? Hindi lamang sa science, hindi lamang sa biology yan. Kung hindi, ang banal na kasulatan mismo, the ultimate authority and the infallible truth of God's word, ang nagsasabi na yung creator na nagsabi na male and female. So, dagdagan mo dito sa panukalang batas nitong SOGI na tinatawag, salungat na yon, hindi ba? Dahil sa ating konstitusyon naman, walang binabanggit tungkol sa SOGI, kundi may pagkilala pa rin sa ating konstitusyon na ang sex ay male and female. So, ano pa raw doon? Bukod doon, language, religion, political views or opinion, nationality, disability, birth, other status. So, ang dami nakasulat dito. So, tayo naman, attorney, malinaw yan sa atin na, of course, yung mga
diskriminasyon sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, talaga hindi naman dapat pinopromote yan. At kinakailangan naroroon yung respeto sa isa't isa. Kasi image bearer yan. Ang bawat isang nilikha ng Diyos, bawat isang tao ay dala-dala niya, hindi ba? Yung image and likeness of the Lord. Kasi, di ba, siya yung lumikha sa atin and we are created in His image and likeness. So, nandun yung respeto mo doon sa tao na yun dahil nilikha rin siya ng Panginoon. Kaya talaga hindi natin dapat hinahayaan ang diskriminasyon sa ating lipunan. Ngayon, ano ang nire-raise nating concern dito sa Section 3 ng Panukalang Batas on Magna Carta on Children? Lalabagin kasi nito ang Article 15, Section 3, Paragraph 1 na nagsasabing the state shall defend the right of spouses to found a family. Ibig sabihin, itatagpo yung pamilya in accordance with their religious convictions and demands of responsible parenthood. So dito makikita mo, talagang meron kinikilala Hindi tayo binibigyan ng karapatan ng konstitusyon. Kinikilala ng konstitusyon yung God-given right natin as parents. That's right. Napalakihin natin ang ating mga anak based dito nga nakalagay religious convictions, pero tayong mga mananampalataya, alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na we should bring up our children in the ways of the Lord. Ibig sabihin sa pamantayan, sa prinsipyo, sa values ng salita ng Panginoon. Ano pa ang na-violate nitong Section 3 na ito? Article 3, Section 5 ng ating Constitution. Ang sabi, no law shall be made respecting ang establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. So, walang dapat na batas na maipasa o panukalang batas na gawing batas na tayo ay pipigilan na ating hindi lamang ipahayag kundi ipamuhay ang ating relihiyon, ang ating pananampalataya. Kasi yung po yan, hindi lamang right to believe, pero right to live out what you believe. Ito po ay magkakaroon ng interference o pagpigil sa ating parental authority. At kung paano mong gustong palakihin ang iyong mga anak, lalo na nga po doon sa biblical truth na there are only two biological sexes, male and female. Kung sakali po, na ito na po yung implementation part na ating ino-objectionan, na meron pong isang bata na nagkakaroon ng gender confusion na tinatawag dahil na rin, alam mo attorney, hindi ito proven, hindi ito genetically possible hindi ito by genes. Itong confusion na ito is brought about by the surroundings, by environment, lalo na ngayon may social media. Ngayon halimbawa, na-entertain ng batang ito ang ganyang parang tila gender confusion. A parent's attempt to counsel the child. Siyempre, obligasyon natin yan. Nasa Article 220 ng Family Code yan na kailangan turuan natin yung ating mga anak ng moral precepts. Kailangan we look after their spiritual well-being. Kung tutulungan natin itong batang ito na maunawaan ang kanyang pinagdadaanan at tinutulungan natin siyang maunawaan ang layunin ng Diyos para sa kanya, pwede po iyang ma-interpret as discrimination dito sa Magna Carta on Children. At gayon din sa SOGI, na pinapatawan po ng parusa yan, lalo na sa SOGI bill. Kaya yun po isa natin pong ino-objectionan. And of course, yung definition of violence against children, Section 4 po kasi nakalagay sa panukalang batas. Any act against children that causes harm, injury, abuse, neglect, or negligent treatment, maltreatment, exploitation, whether accepted as tradition or discipline, including hindering child development. Ay alam po ninyo, attorney, di ba? Marami na pong mga batas para po proteksyonan ng mga bata sa sexual, physical, psychological abuse. Yun po yung violence against women and children. Meron na rin pong isa pang batas na para po protekta sa kanila sa lahat ng uri ng abuso. Kaya, actually, yung attorney, yung child abuse 7610. Yun. Very comprehensive yan. Yes. Pero dito ang napansin natin, attorney, dahil napaka-general ng pagkakalahad dito sa provision ng Magna Carta on Children, ito yung unang nababiolate na yung tinatawag natin vagueness doctrine, hindi ba? Na hindi well-defined yung nakasaad sa batas at maaaring ma-violate ito ang due process kasi mangyayari
arbitrary or whimsical ang application at enforcement. So ano po ibig sabihin nun? Halimbawa po, hindi ba sa Bible po may sinasabi about sa Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates his son. Wow. But he who Grabe. loves him is diligent to discipline him. At kasama po doon yung, 'di ba? Pagtamang pagpalo. Oo, hindi pwedeng hit anywhere. Abuse yun. Hindi pwede yung kasi galit ka lang, masama loob mo gugulpihin mo. Ay, no. Hindi yan. Ito ang iba ko ang disiplina. Ang disiplina ay bunga ng pag-ibig Correct. ng magulang. Ano po? Yes. So, hindi mo ninyo pinapalo ang bata dahil galit ho kayo. Pero pinapalo niyo po dahil kayo po ay dinidisiplina at dahil mahal niyo po. At kino-correct mo yung maling gawi. Kasi nga broken people tayo eh. Kaya kinakailangan mo, hindi yung bata, hindi mo tuturuan na ano, di ba? Na gumawa ng hindi tama. And di ba? Lumalabas na kusa. Kasi human nature nga, yun yung fallen nature natin. Kaya tayo bilang mga magulang, kailangan natin ituro ang ways of the Lord. Kasama po doon ang spanking, no? Kung kinakailangan siyang ituwid. So, attorney, meron pa. Section 5, na binanggit tungkol sa primary duty bearer of children's rights. Mahalaga to. Bigyan mo nga ng punto ito. Oo, mahalaga to kasi sinabi doon sa Section 5, dinescribe na ang state daw ang may primary duty bearer of children's rights. Ibig sabihin, ina-assign na to ang state, no? Na ang primary duty bearer na magtanggol sa karapatan ng mga bata, ini-imply na to na ang state ang may superior authority. Kahit sa mga magulang in deciding kung ano ba ang nasa best interest ng bata. Ito po contradicting na rin sa recognition ng ating konstitusyon sa pamilya na ang pamilya ang fundamental unit ng society. Sabi nga na Section 1 ng Article 15 ng ating 1987 Constitution, the state recognizes the family as the foundation of the nation. Diba? So, siya ang pundasyon ng ating bansa. At in fact, sa Article 2 rin, no, Section 12, ito yung statement of policies ng atin pong bayan, no? Ng Article 2, no? Ang sabi dito, the state recognizes the sanctity of family and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Ibig sabihin, siya talaga ang basic at hindi lang basic, autonomous na social institution ng atin pong lipunan. Kaya hindi po pwede na ang state ho ang siyang primary duty bearer ng children's rights. Yes. Iba kasi ang una hong dapat na nagbibigay ho ng proteksyon sa bata ay ang magulang. Correct. Kasi kung ang estado, baka pwedeng manghimasok ang estado, sinabi, ops, sandali. Hindi mo pwedeng turuan ng iyong anak na gender confused ng meron lamang dalawang gender kasi violation yan ng kanyang karapatan against sa sexual orientation, gender identity. Ops, hindi mo pwede silang paluin dahil yan ay magiging violation ng kanilang karapatan laban sa mga abuso dahil sila ay bawal ang sinasabi nga natin na yung kanina sinabi, yung violence against children na nag-i-inflict yan ng harm or injury or abuse. So, pwedeng manghimasok at sabihin ng estado na, nanay, tatay, umatras ka muna ng kaunti dyan. Okay, so, bagamat ito po hindi pa batas, ito yung sinasabi ho natin na mga maaaring pwedeng mangyari. Tama. At alam mo, attorney, talagang yung sinasabing overreach na sasaklawan ng estado yung karapatan ng mga magulang. Ibinanggit mo nga na ang konstitusyon nagsasabi family as the basic autonomous social institution. Ibig sabihin, walang mangingialam sa atin. Yeah. Siya ang basic talaga. Siya ang meron sariling gobyerno. Ang tinatawag natin sa Christian and biblical concept niyan, it's the government of the family. Correct. No? Ang pamilya mismo ay gobyerno na kung saan ang Diyos, ang kanyang pamamaraan, ang siyang pwedeng i-apply at dapat i-apply ng pamilya. So kapag nga ang itong bill ay napasa na ito,
at naririto ang provision na yan na sinasabi natin, ang state maaring i-overrule niya ang parental decisions Yes. in areas such as education, healthcare, gender identity, even decision as made in accordance with religious and moral belief, no? At meron pa Yes. dito. Yes. Yes, attorney. Kaya yun din yung atin talagang laging panawagan, dahil sino ang magtuturo sa ating mga magulang ng ways of the Lord, yung mga tamang panuntunan sa pagdidisiplina, papalaki ng mga anak. Diyan papasok ang church eh. Hindi ba? Tama po, Kasi tama po. magtuturo from the Word of God, paano ba talagang tunay na maging isang mabuting magulang sa ating mga anak. Kaya siguro yun ang isang dapat na palakasin natin, yung pagtuturo sa mga magulang kung paano magpapalaki ng mga anak nila ayon sa panuntunan ng Tama po. Diyos. Kaya attorney, nabanggit mo nga yan, ayon sa panuntunan ng pagpapalaki sa paraan ng Panginoon, pero dito rin kasi yung Section 14, isa ito sa Yes. mga nakakakabat, nakakatakot na provision Totoo. kasi ito yung patungkol sa right to health care and medical consent, Kasi yung section na to ay inaalaw a child's quote-unquote evolving capacity to determine medical consent. Ibig sabihin, the child's capacity to consent to medical procedures in accordance with their evolving capacities shall be respected and shall be in accordance with law. Ibig sabihin, sinasabi rin niya dito na should the child's parents or legal guardian not be able to give consent, or if obtaining their consent is not in the child's best interest, the state shall intervene as parents patriae. Delikado yan. Dahil Delikado ang yan. provision na ito ay maaring interpret na papayagan ng bata na mag-undergo ng mga medical procedures katulad ng gender-affirming treatments or reproductive health procedures without parental consent. At alam mo sa international community kasi pag sinasabing reproductive health, minsan dinadamay nila yung abortion. Yes. So marami maging implication dyan. Kung hindi man ito ang nag-legalize ng iba't ibang mga mga tinututulan pa natin sa ngayon ng ating bayan, ay nagiging pundasyon po ito sa mga susunod nilang gagawin. So, bina-violate po nito yung Article 2, Section 12, na binanggit natin kanina na ang pamilya ay kailangan na protektahan ang sanctity ng family at pinoprotektahan din po at ini-strengthen ang family as basic autonomy social institution at yung Section 7 po ng Reproductive Health Law. Na sinasabi naman na kailangan merong parental consent para sa mga minor to access reproductive health services na pinagtibay na rin ito ng Korte Suprema dun sa kaso ni Imbong versus Ochoa. And masambanggitin lang natin, attorney, na may kasama rin sa bill na to yung controversial na comprehensive sexuality education. Correct. CSE, Kaya akala natin natapos na doon sa pagpigil doon sa Senate Bill 1979, na tungkol sa prevention daw ng adolescent pregnancy, Pero dito nakasaad din, dahil Section 23 Paragraph E mandates universal access to comprehensive sexuality education. So pinapasok pa rin dito sa Magna Carta on Children. So natural, dahil nga sa narami ng pag-uusap at maging ang ating presidente ay talagang nagbigay ng strong words against dito sa pagtuturo ng comprehensive sexuality education, na ito ay being promoted by UNESCO and WHO na nag-hypersexualize and inappropriate for young children. Alalahanin po natin, may sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ba, sa Song of Songs, di ba, na talagang wag nating i-awaken. Love na hindi napapanahon. Yes, kaya at mahigit pa riyan, wag po nating lalong isubo yung mga anak natin. Wag po natin sabihin kasi ito yung ito yung tanuntunan na gusto nilang ibigay na ganyan na naman mga kabataan ngayon sexually active na sila it's all over So ibig ko sabihin ba dahil ginagawa na ng marami lalo na sa iba't bansa susunod na lang tayo? Mas lalo nga po hindi tayo dapat sumunod unang-una dahil hindi yan ayon sa ating values as Filipinos at sa ating mga mananampalataya, dahil hindi merong kalalagyan. Alam mo, ang sexual activity and union yan ay
a gift from the Lord in the context of marriage. Kaya dapat po abstinence ang ating ipinopromote doon sa mga kabataan. At ito namang Section 23 na ito ng Magna Carta on Children ay nababiolate din ang yung nabanggit mo kanina, attorney, ang RH law na nagre-regulate na ng sexuality education. So iba kasi yung comprehensive sexuality education sa sexual education, dahil dito sa reproductive health law, merong parental involvement. Kung sa Magna Carta on Children, inaalis ang karapatan, ang guidance ng parents, even knowledge ng parents. Dito sa RH law, kinikilala na kailangan may parental involvement kapag magtuturo tayo ng sex education sa ating mga kabataan. Ibig sabihin, ituturo pa rin. Dapat talaga hong ituro para hindi po sila magkaroon ng maling pananaw patungkol po sa sexuality at sa kanilang sa sex na talagang gift yan ng Lord at may purpose po yan. Pero dapat tama. Yes, Tama yung tinuturo dapat. Yes. Oo. Kaya dapat talaga makialam tayo. Kasi baka mamaya kung ano ang ituro naman, napakahalaga niyan. So, gayon din ang 1987 Constitution, Article 15, Section 3.1, guarantees parents' rights to guide their children's education, again, based on their religious conviction. Pag pinwersa po natin ang comprehensive sexuality education without parental consent, it violates tong right na ito dito sa Magna Carta on Children at i-expose natin ang mga kabataan sa mga hindi po naaayon at magandang mga materyales promoting early sexual activity. And of course, violation ng traditional Filipino values din, hindi ba, attorney? Dahil merong sinasabi riyan na nagre-require ang government i-eliminate ang harmful social and cultural practices affecting children. So, gustong burahin yung ating magagandang cultural practices bilang mga Pilipino, paggalang sa mga kababaihan, sa mga nakakatanda. Hindi ba? Talagang nung araw nga, sabi nga, hindi ba? Parang wag lang mahawakan ng daliri. Hindi ba? Ganyan, Of course, sasabihin nila, ibang panahon na ngayon, attorney, pero alam niyo yung values, yung Filipino values natin, purity, hindi ba? Chastity, yung respeto sa mga kababaihan at mga matatanda, etc. Hindi po dapat mawala yun sa atin. And of course, yung violation din ng national sovereignty and academic freedom. So, attorney, marami talagang violations at kakaunti ang ating panahon. Pero ano ang nakikita mong conclusion natin dito at perhaps recommendation natin? Well, may ilan, no? Ang isa doon, kinakailangan kung gusto ho nilang revisahin ito, ayusin ho nila lahat na i-uphold yung parental rights at yung religious freedom ng mga, hindi lang ng mga magulang, pati ng mga bata. Yes. No? At ang buong pamilya, including sa mga matters ng gender and gender identity. Pangalawa is yung kailangan i-clarify nila yung ibig sabihin ng violence. Hindi naman pwede na all-encompassing tapos ang may decision pa kung mag-determine kung violence yan o hindi ay ang Estado. Diba? So, yung pagdidisiplina sa mga bata ay sa'yo, disiplina, ay biglang nireport ka bala sa police, violation ng Magna Carta, hinuli ka na, kinuha pa yung anak mo sa'yo. Diba? Oo. Nangyari yan sa ibang bansa, Nangyayari na. Actually, nangyayari sa ibang bansa yan. At number 3 is yung on the provisions ng Section 3 tsaka Section 19 na kayang maaaring maka-criminalize ang parents na nag-uphold ho ng mga traditional and Christian values, tanggalin na lang po siguro ang mga dangerous provisions po na yan. At ang isa pa, pang-apat, kailangan i-prevent ho natin ng state overreach sa mga medical decisions, by revising yung Section 14 at saka Section 23E. Yung ibig sabihin yung medical decision, yung counseling, medical counseling, tsaka yung medical procedures. Yan dalawa po yan. Kailangan lagi hong nandoon ang magulang. Yes. At panglima, kailangan i-ensure na ipoprotect ang mga Filipino values na hindi ho sinusuppress ang religion and cultural traditions. Tama. Na katulad ng sinasabi sa Section 47. At ang pang-anim is kailangan irespeto po ang national sovereignty
ng ating pong bayan at academic freedom by removing yung unratified international doctrine sa ating mga iba't ibang mga educational curriculum kasi gustong ituro po nila. So yan lamang po ang ilan sa aming mga konkretong mga suggestion at rekomendasyon na actually, attorney, pinadala rin natin ito sa ating pong mga ilang mga mambabatas. Kaya dito ho sa ating tabas ng batas, medyo mas aktibo tayo ngayon. Na pinag-uusapan ito. At attorney, talagang gusto natin kasi i-uphold naman ang konstitusyon. Ito ang saligang batas eh. So lahat ng batas na ipapasa natin, dapat ayon sa ating konstitusyon na nag-uphold at nagpo-promote at kumikilala at i-defend pa nga, hindi ba, ang sanctity of the family, the rights of parents, protection of family values or Filipino values. Okay, so yan po ang napagkasya ho namin ni Attorney Chona na napaka-comprehensive po na mga bill at comprehensive discussion din po natin, no? For the past 2 weeks patungkol sa Magna Carta for Children. Kaya po, pag-pray po natin na ating po mga mambabatas at sa amin hong pagpabalik ay tutungo na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo di Asunto. At wag ko kayong aalis, babalik ko kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ng privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na papakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon ay dadako na po tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo di Asunto, kung saan susubukan po namin ni Attorney Chonang sagutin ang inyong mga katanungang legal. Ayan, kaya't pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener. Good morning po. Nakasagasa po ng aso yung asawa ko at namatay yung aso. Sa oras po ito ng trabaho niya sa isang sikat na delivery and cargo company. Sa loob po yun ng compound na nirerentahan ng company niya na pinagpaparkingan ng mga truck nila. Ngayon, ayaw pong magbigay ng CCTV yung may-ari ng compound kesyo wala daw. Sa kanila din po kasi yung aso eh. Sinisingil siya ng halagang 20k hanggang 18k po. Labas daw po yun sa operation ng company ng asawa ko kahit pa sa oras ng trabaho nangyari. Kaya asawa ko lang ang magbabayad ng 2 bigay lang daw po. Ganun po ba talaga? Ayan, attorney. So medyo unique lang tong katanungan na ito, no. Ngayon lang tayo nagkaroon ng kakataong bigyan ng daan ang ganitong katanungan. Pero yun na nga, i-lay down muna natin ang general principles. Oo.
So una, ano ba, siguro balikan natin ng konti. Ano ba ang dapat gagawin mo kung ikaw ay makasagasa ng aso? Oo. 'Di ba? Sa Mm. ano ba? No? So ang unang-unang dapat gagawin siguro, paalala na rin 'to siguro sa lahat, ano? Dapat ang isang driver kapag ikaw ay nakasagasa ng aso, ay dapat i-report mo yung incident. Hindi mo basta tinatakbuhan 'yan kasi ang aso po na 'yan ay pagmamay-ari po ng isang tao para nakabangga ka ng sasakyan na nakaparada, ay ganoon din po 'yan, no? So you should immediately report doon sa employer, Company. Oo, sa company. sa Mm. company, at kung required by law doon sa mga local authorities. Pangalawa, dapat i-check mo kung yung aso na nakasagasaan ay buhay pa kasi meron kang moral at legal obligation po dyan. Notify din ng owner. If possible, kinakailangan sabihan ng driver ang owner, at kung meron mga specific na mga iba pang mga traffic rules or ordinances na kailangan gawin at bigyan pansin, katulad ng pagbibigay lunas dun sa aso na naaksidente, ay dapat gawin mo yan. Kasi kung hindi mo gawin yan at ikaw ay pinabayaan mo yung aso lang na nakatihaya dyan sa kalsada, ay check po yun ay may kapabayaan na din po, no? Ngayon, ang tanong po ba doon sa meron bang responsibilidad ang isa pong employer, no? Mhm. Meron kasing tinatawag na vicarious liability tayo Yes. tinatawag sa batas, na kung Mhm. saan kung isang driver po ay nagpe-perform ng kanyang work duties, no? In this case, ang pagdadrive, pagmamaneho sa panahon ng kanyang trabaho doon sa kumpanya. Ang Mm. employer po ay maaaring maging responsable under the principle po na tinatawag na respondeat superior, o yung tinatawag na liability for employees' action during work. So, Mm. pwede ho magbayad ng kumpanya ng compensation sa kawalan. In this case, yung namatay po na aso, doon po sa kanyang owner, whether kung ito po ay buhay pa, yung pagpapagamot, o kung siya naman po ay kailangan sagutin ang kanyang kamatayan. Pero, alam mo, attorney, pinag-usapan natin na rin ito off the air, no? Yung tinatawag Yes. na insurance coverage ng mga sasakyan. Kasi ngayon, sa mga sasakyan, meron tinatawag na third-party liability o third person's liability. Ibig sabihin, required yan sa LTO bago mo i-rehistro yung sasakyan. Kaya nga minsan Mhm. pinagtatalunan yan eh. Meron ng comprehensive insurance, Oo. may May TPL pa. TPL pa. Oo. Oo, so akala namin comprehensive na insurance ko, tapos may iba, hindi pa pala. Mm. Mm. Magkaiba pa ho pala yun. Kasi pag Mm. TPL, ito yung sagutin mo dun sa taong na aksidente mo. At maaaring i-argue na dahil ang aso ay property ng ibang tao, maaari yan i-cover ang compensation yan doon kung ito'y aksidente nga ang nangyari. Mhm. Kasi alam niyo po, ang may-ari ho ng aso ay meron ding responsibilidad. Ayun ang Yun. titingnan mo kung doon Oo. sa ating caller nagbigay kanina, tingnan ho natin kasi Baka ito mamaya ba'y may contributory negligence, Oo, ah. mamaya alam ho niya na busy yung lugar na yon doon sa loob ng Oo. compound, daanan ho ng mga truck, daanan ho ng sasakyan, hindi man lang nakatali yung aso, roaming freely in the area, kung saan meron ho dapat nakatali ito. So meron din hong some responsibility ho ang may-ari kung pinabaya at siya po'y nagpabaya, bagamat Mm. alam niya na may posibilidad na magkaroon ng aksidente. So kung Yes. in that case, yung 18 to 20,000 pesos ay maaaring sigurong sabihin natin na i-negotiate o maaaring bumaba kung merong negligence din yung owner. Kaya Ayan. ho, siguro depende ho yan sa mga pangyayari at dun sa actual responsibilidad ng magkabilang kampo sa pangyayari. Ayan, kaya maganda talaga pag-usapan ito, no, at makahingi naman din ng ano rin, ng baka a little discount din ano para sa ating Opo, driver, no? Oo. pero suggestion ko, kung kayo po'y pagbabayarin, sabihin nyo gusto nyo makita muna yung CCTV. Oo nga, to Kasi make sure. mamaya, Oo, baka hindi tama pala din. kayo ang nakasagasa po, di ba po? Oo, oo, Bakit ho kayo tama. sisingilin kung hindi naman ho kayo pakikitaan ng
kung ano man Pruweba. Oo, Oo, di ba? ebidensya din. Oo, tama. Oo. Ayan, bigyan tayo natin isa pang katanungan. Ano? Sabi niya, good morning po, tabas sa batas, pwede ba akong mag-demand sa tatay ng anak ko ng mas malaking amount? So, support ito, no, attorney. OFW siya, 5,000 lang pinapadala. Pero ang nagagastos ko sa anak namin is more than 15,000 kada buwan. Wala pa po dyan yung mga ibang needs kasi inaako ko na lang. Lagi niya pong rason, pinapadalan pa din niya ang mga magulang niya. May laban ba ako pag nilapit ko ito sa PAW? So, alam niyo po, pagdating po talaga sa sustento, sa suporta na tinatawag, talagang obligasyon ng mga magulang yan, lalo na sa mga anak. At bagamat hindi sila kasal, wala nabanggit dito, yung anak na nanatiling merong karapatan sa sustento. At kung magkano, wala pong nakasaad sa ating family code kung ano ang eksaktong halaga o percentage na dapat pong ibinibigay na sustento. Pero ano ang pamantayan? And yan po ay proportion doon sa kakayahan ng magbibigay at doon sa pangangailangan ng bibigyan. So, yun po ang titimbangin diyan. Tama, may obligasyon pa rin yung asawa ninyo doon sa kanyang pamilya. Kasi nga po, hindi nyo nabanggit kung kayo ay kasal, pero we presume na baka hindi po kayo kasal. Kung kaya, siyempre, meron pa rin pong obligasyon nga yung ama ng inyong anak sa kanyang magulang. Pero yung sa anak niya, sa inyo, talaga meron siyang pananagutan at dapat po magbigay siya ng sustento. Ngayon po, ang maganda po ay maaring sulatan na po muna at sabihin na ito na nga ang mas malaki pang pangailangan ng anak at kung maaari na iyan ay madagdagan niya ng padala para naman ma-augment yung iba pang pangailangan ng bata. Kasi pag sustento ng bata, lalo na hindi lang po medical, hindi lang clothing, food, ang dami pong pag-aaral pa niyan, panag-aral yan. Talaga pong maraming nakalaki pa pag sinabi niyong support or sustento. So daanin po muna ninyo sa sa letter, sa isang demand letter kung ayaw ng letter coming from you, maaari pong siguro isang abogado nga na magpadala ng sulat na nagdidemand kayo ng higher na sustento po para sa pangailangan ng inyong anak. Siguro maganda ilista na doon, attorney, ano ba ang mga karaniwan at regular na pangailangan ng bata para po makita yung pagkakaiba nung pinapadala sa talagang pangailangan ng bata. And then you can start your negotiation. Opo. Tsaka attorney, kasi napansin ko din sa sinabi niya dito sa kanyang tanong sa atin, ay pinapadalhan, laging nagiging rason daw, ipinapadalhan yung magulang nung tatay, may mga magulang na pinadadalhan. Alam niyo po sa batas, mas may ang legally bound po siya na ang suportahan po yung mga anak niya. Wala ho siyang legal responsibility na supportahan po yung kanyang mga magulang. So, hindi ko naman ho sinasabi na wag ho natin bigyan o tulungan ng ating mga magulang. Ang sinasabi lang ho natin, hindi ho natin pwedeng pabayaan ng ating anak, whether legitimate or illegitimate child, dahil ang ginagamit nating katwiran, tayo ang nagbibigay at sumusuporta sa ating mga magulang. So, kasi pagdating pagdating kasi sa ganyan na magkakaroon ka na ng anak, ang focus ang batas nagbibigay ng primary obligation at duty sa mga magulang na kanilang sustentuhan at yung kanilang mga anak. Ayan. So, may isang katanungan pa ibang ibang subject matter, pero sabi niya, yung ahente po ng lupa, pinapipirma kami ng parang quit claim. Dapat po ba na pirmahan muna namin yung kasulatan kahit hindi pa niya naibibigay yung pera? Pirma muna bago yung pera. Tapos partial lang yung ibibigay, hindi pa yung kabuuan nung shares sa lupa na napagbentahan. Kaya ano ang assurance namin pag ganun na ibibigay niya yung pera sa amin pagkatapos namin pumirma? Nasa Mindanao kasi pati yung lupa na naibenta at kami naman ay nasa Visayas. Ano po ang dapat kong gawin? Attorney, pag sabi mo kasing quit claim, at pinirmahan ninyo ang quit claim, ibig sabihin wala na kayong hinahabol. Na anumang kabayaran, anumang share,
doon sa bentahan. So delikado po 'yan at hindi po kayo dapat na pumirma riyan, ano? Dapat po ayon sa inyong usapan, ano ba na pag-usapan ninyo na ibenta niya. So dapat po yung bahagi ng bentahan na dapat para sa inyo, dapat po ibigay sa inyo 'yun. No? Dahil gano'n naman talaga ang karaniwan, ano, kung kayo yung nagpapabenta at siya ay inyong ahente. So, ito po, medyo ina-assume na namin ito dahil wala dito po sa nailahad ninyo sa amin. Pero, mahirap kung basta pipirma kayo nang dapat po pala muna, may tinatanggap kayo. Kasi, pag nag-quit claim kayo, ibig sabihin, wala na kayo hinahabol. Opo. Yes. Kaya at the same time, ano ho ba yung nakalagay doon sa quit claim na may pag-amin ho ba kayo doon sa quit claim na sa kabuuang kabayarang ibinigay sa akin na ganitong amount, ako ay hindi na maghahabol ng kahit anong kasing-kaso. Ang keso nga baka hindi mo nga natanggap yung buong amount na yan. Baka sabihin sa'yo, ayan ang katunayan na binayaran na kita ng buong amount. In fact, nag-sign ka ng quit claim. So, ano ho ba yung nakalagay po doon? Sinabi po ba na binayaran na kayo ng buong amount or nakalagay po ba doon? Babayaran kayo ng kalahating amount at susunod pa lang yung kabuong amount. Tsaka pa lang ho kayo sasabihin natin na wala nang karapatang maghabol. Pero medyo magulo pa ho yun pag ganun Siguro mas mabuti sabihin pag handa na silang ibigay ang kabuuan, then that's the time po na tayo magpirmahan ng ating quit claim. Ayan. Kasi pag quit, ibig sabihin, tumitigil ka na sa pag-claim, sa paghahabol, ano? Tsaka madali lang ang pirmahan Mabilis lang, ano? Oo. At wag ko kayong basta-basta pipirma. Oo, kasi minsan sabihin, formalidad lang yan. Ay, hindi ho. Pag pumirma kayo, ibig sabihin, sumasang-ayon kayo sa kung ano man na nakalagay doon sa dokumentong yun. Kaya mag-ingat po tayo, ano ho. Ayan. So, yan na lang ang ating oras, ano, para sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po nyo napakinggan ng buo ang kasagutan sa mga tanong na ating tinalakay, maaari nyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong po mga katanungan, abangan nyo na lamang po sa ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga mga legal concerns, mag-message po kayo sa aming Facebook page at amin pong itong susubukang sagutin. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa atin pong prayer time. Ama na makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa inyo at papasalamat sa iyo pong kabutihan. Yes, Lord. We lift you up, Lord God, ang lahat po ng aming bigatin, lahat ng concerns po namin, O Diyos, sa mga may karamdaman, hinihiling ko, Panginoon, ang iyong kagalingan. Sa lahat, Panginoon, na mayroong mga problemong sa legal, relationships, sa pamilya, O Diyos, sa kalang mga negosyo, at Lord, sa iba't iba pa, Panginoon, na mga kinakaharap, Panginoon, na hamon sa buhay. Lord, dalangin namin ng iyong kapangyarihan at ang iyong pong Espiritu ang siyang gumabay sa amin, magpalakas sa amin to comfort us, Lord, and to give us the right strategies and right solutions. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil sa pagkakataon na maihayag ang iyong salita sa pamamagitan, Panginoon, ng ministeryong ito. Sa iyo na binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa lahat ho ng mga tumutok sa radio, sa online via Facebook at YouTube, sa Channel 185 via Signal TV, sa GCTV. Kami po ang inyong mga kampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parang oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.